Story time! So, share ko lang sa inyo ang aking hair journey at yan, mapapansin nyo naman na maikli na yung aking buhok. Nagpagupit ako. Kung dati ay laging long hair ang aking buhok. Tapos kapag medyo nagda-dry na at nagiging kinky na, ang like kong ginagawa ay nagpapareband ako. Pero this time, napag-desisyonan ko na magpagupit ako ng buhok at ganito siya kaikli. For the longest time, ngayon ulit ako nagpagupit ng buhok. Bakit nga ba ganito kaikli? Kasi dumating na rin kasi ako sa point na nanawa na rin ako na lagi na lang mahaba ang aking buhok. Pagkatapos high maintenance siya, and ang mahirap kasi sa aking buhok, hindi siya talaga as in straight hair. Kapag nawala ni epekto ng reband, nagiging kinky siya. So nagmumukha akong bruha, nagmumukha akong haggard. Dati kapag nagpapagupit ako ng buhok, laging ganito, yung pantay lang sa aking balikat kasi sobrang conscious ako sa aking scoliosis. Meron kasi akong scoliosis po at hindi kasi pantay yung aking balikat at eto yun. Dapat ganyan yung aking balikat pero dahil ako may scoliosis, so lagi siya nakaganyan. So, sobrang conscious ko sa aking scoliosis. So, pag nagpapagupit ako ng buhok, laging hanggang dito. Pero, dadating ka din pala sa punto ng buhay mo na sa halip na ma-conscious ka sa mga sasabihin ng mga tao, dadating ka din sa point na gusto mo namang gawin yung gusto mong gawin para sa sarili mo. And katulad niya, ayan, nagpagupit ako ng buhok and ang dami nagre-react. Ewan ko ba kung dito lang sa bansa natin, dito sa atin yung mga babae, kapag nagpagupit ng buhok, lalo na pag maikli, it's either sasabihan ka na baka broken-hearted ka or tomboy ka na. Paano masabi? And then meron pang iba na, ay, sayang naman yung buhok mo, ang ganda pa naman ng buhok mo, pinagupitan mo lang ganyan. Para bang, alam niyo yung, ano ba? Meron ba itong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas kapag nagpagupit ako ng buhok? Ikakahirap nyo ba itong pagpapagupit ko ng buhok? Kine-question nyo yung pagpapagupit ko ng buhok, pero hindi nyo kine-question yung mga politikong binoto nyo kung bakit naghihirap pa rin yung bansa natin. Yun ang napapansin ko na para bang, kaya marami sa atin ang pag nagpapagupit, gusto magpagupit ng maikli, iniisip mo na nila sasabihin ng mga tao. Kasi nga ganito yung reaction ng mga tao na para bang sayang yung buhok mo, ang ganda pa naman, mas bagay sa'yo yung mahaba, ganyan. Na which is for me, ako dumating na rin ako sa point ng aking buhay na sa halip na isipin ko yung sasabihin ng mga tao, gusto ko naman gawin yung gusto kong gawin para sa sarili ko. Gusto ko naman ma-experience kung paano yung itsura nung maikli ang buhok. Katulad niyan, pagkaligo ko, konting suklay lang, lagyan ng konting oil, and then that's it. Alam mo yung gupit ng mga lalaki? Pagkaligo nila, konting suklay lang, tapos na. Ang buhok na babae, pag mahaba, talagang high maintenance, nandiyan pang paplansyahin, ibo-blower, ganyan. So, nakakadagdag trabaho siya. So, sa hype na, lagi na lang ganun ang ginagawa ko sa buhok ko. Ang ginawa ko, nagpagupit ako ng buhok, and then, ayun siya. And, alam ko naman na hindi siya as in super ganda kasi nga hindi naman totally straight ang aking buhok. Pero yung napaiklian ko yung buhok ko, nakita ko sa sarili ko na ito pala yung itsura ng buhok ko. And then, satisfied ako para sa sarili ko. Ito nga ng pandemic sa atin, ng COVID, eye-opener sa ating lahat yun na kung ano yung gusto mong gawin mo na hanggat buhay ka kasi pag tigokchi ka, hindi mo na magagawa yun. Katulad ko, sa halip na isipin ko pa yung sasabihin ng mga tao, inisip ko na lang yung gusto kong gawin para sa sarili ko. At kung dati ay hindi ako makapagpagupit ng maikli kasi conscious ako sa aking balikat, conscious ako sa aking scoliosis, dumating ako sa point na na-realize ko na kahit maikli ang aking buhok, kahit mahabang aking buhok, the reality is hindi pa rin pantay ang aking balikat because I have scoliosis since birth. So, yun lang ang masashare ko sa inyo at kung bakit ako nagpagupit ng aking buhok ng ganito kaikli kasi gusto ko.